Kilala niyo po ba ito? Ito yung Nescafe. Ayan, napakaganda ng bulaklak. Oh. Nescafe. Araw mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking munting channel, Marianes Garden. Ang isi-share ko naman po sa inyo ngayon, kung 4 tips kung paano natin mapapabulaklak yung mga ganitong klase. Oh. Yung sobrang malalago ang dahon. Ganito. Ayan, puro dahon, di ba? Kauulan lang, mapansin niyo. Ulan ng ulan dito sa amin. Sumingit lang kami na mag-video para sa inyo. Ayan. Bigyan ko kayo ng 4 tips, sabi ko na nga, para mapabulaklak natin yan ng ganito. Alam nyo po, yung ganito, kaya nagkakaganito ito, yung ugat niya nagda-direct sa lupa, ganyan. Kaya siya sobrang lago na ganyan. Di po ba, yan yung ano, kahit ganyan lang kaliit yung ugat niya, magiging priority niya na lumaki ng lumaki. Ang gagawin lang po natin, kuha lang tayo ng hollow blocks o kaya gagawa tayo ng cement na ganito lang, kaliit lang. Para makontrol natin yung paglaki niya at mamulaklak siya. Lalagay lang po natin na ganyan. Yung hindi sasayad sa lupa. Kasi ito, sumayad sa lupa ito eh. Kaya nagkaganito. Kaya gaganyan lang po natin. Ayan ang unang tips ko na sa inyo yan. Unang tips. Pangalawa po, kung marami na yung mahaba na ganito, para maganda naman pagka mamulaklak, tatanggalin natin yung mahaba. Yung mga ganyan. Yung mga dulo lang, hindi natin sasagad. Yung mga dulo lang, yung hindi lang maganda. Konti lang. Pero kung yung marami yung mahaba nung sa inyo, ay tanggalin nyo na. Ito, konti lang. I-trim na natin na konti lang. Para lang maganda pag namulaklak. Walang sobra-sobra. Kakaganito ako ganda. Tanggalin ko lang yung mga dahon-dahon dito sa baba. Para malinis yung puno. Ayan, na-trim na natin ng konti, di ba? Alam niyo yung ganito kalusog na mga bougainvillea natin. Pag nabulaklak ito, napakaraming magiging bulaklak. Basta alam lang ang gagawin natin. Nakadalawang tips na ako sa inyo. Pangatlong tips ko sa inyo, ito, kaya na-direct sa lupa ito, lakas ng malago-malago ang dahon. Pangatlo natin gagawin, tuyuin natin, i-dry muna natin. Huwag muna natin didiligan maigi. Pagka ganito, masyadong malago ang dahon, huwag natin muna didiligan. Yung 3 ng 4 na araw, huwag yung didiligan. Pag nakita nyo na medyo naglalanta-lanta na, yung lupa niya, mapapansin nyo, namumuti dito sa ibabaw. Namumuti na itong lupa dito sa ibabaw. Kasi nga sobrang malusog. Yung mga matubig yung mga dahon niya, dapat ma-dry natin. Pagka nakita nyo, medyo naglalanta na, mapapansin nyo yan, puting-puti dito, yung lupa niya, namumuti dito sa ibabaw. Hindi naman ng totally na dry kasi yung ilalim noon, medyo may lamig-lamig pa. Mga 3 to 4 days siguro yon pagkataginit. Pero pag tagulan, huwag yung didiligan. Kahit na ilang araw, mapapansin nyo naman na parang maglalantay ito ng konti.
Pagka diligan nyo ng todo-todo na, yung ano na, basahin nyo ng gusto. Ayun, ikalawang araw na lang kayo magdidilig. Pagka ganun na. Yun ang pangatlong tips ko sa inyo. Na-try na ganun kasi pagka diniligan natin, mapapansin nyo, magbabawas siya ng dahon. Yung lusog ng dahon na to, magbabawas siya. Yung iba, lilit yung dahon, o yung iba, may malalaglag na dahon dyan. Konti lang. Ayun, medyo madadry siya. Pagka nag-usbong siya noon, tsak na bulaklak na yung susunod. Kasi nakahang dito. Hindi na siya kumakapit dito. Napigil na siya. Pang-apat na tips ko naman po sa inyo, kuminsan yung din na nakahang din, ganyan, nakukulang din kayo sa dilig, pero hindi rin siya namumulaklak, ganito rin ang nangyayari, madahon. Yun naman po, nasa lilim. Sasabihin nyo naman, nakahang naman yun sa akin, hindi naman ako masyado nagdidilig, pero madahon pa rin. Kasi po, ang nagiging dahilan naman nun, baka malilim dun sa pwesto niya. Dapat ilipat natin ang pwesto, ilagay natin dun sa totally na naiinitan. Kahit na direct sunlight kung po pwede lang. Kasi pag malalaki ng ganito, talagang para mapabulaklak natin ang punong-puno, talagang marami, hindi yung bulaklak konti-konti lang. Dapat direct sunlight. Kagaya dito, ito nag-uulan pa, yung ulan ng ulan, namumulaklak pa rin yung mga iba kong halaman kasi direct sunlight ito. Yung maliliit lang naman ng medyo pag nag-uulan dapat ililim natin, pero yung malalaki hindi na, dapat direct sunlight. Nangyayari direct sa ulan yun naman, kaya yung iba hindi na mamulaklak. Yun ang pang-apat na tips ko sa inyo, dapat nakainit para mapulaklak natin ang gusto. Nagawa nyo yung 4 tips ko na yon, sure yung 1 month yan, sigurado makikita nyo na marami ng bulaklak yan, mga lumalabas na yung mga bulaklak niya. Kaya naman malusog, maraming magiging bulaklak. Shout out nga po pala sa itong binilista ko dito, dalawa lang yung Danilo Lanoria ng Gimba, Nueva Ecija, kay Venus Mumar ng Antipolo City. Maraming salamat po sa mga panonood ninyo. Saka yung mga dating mga nanonood, shout out sa inyo lahat. Yun lang, hanggang dito na lang, at maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Umuulan na naman kasi sumingit lang kami. Ayan na, umuulan na Kaya yung mga bougainvillea natin, hindi masyado namumulaklak. Mamulaklak man siya, sandali lang nalalaglag kasi ulan nga ng ulan. Pero malapit na magtagaraw yung March siguro, tagaraw naman na. Makikita na natin yung talagang ganda ng mga bougainvillea natin. Tsaga-tsaga muna tayo ngayon. Dito na lang, at maraming salamat muli sa patuloy na panonood ng mga video ko. Bye-bye.